gusto natin maging fair sa usapin pong ito. Kasi mga kababayan, ito po ay kumakalat na, especially ang source na pinagkunan natin yan ay ito. Ayan o, kumakalat na po yan sa TikTok mga kababayan. At ang caption po na nakalagay dyan, ito po ay galing kay Boss J. Maru. Yan po yung source natin, wait lang. Tama lang natin to. Ito po mga kababayan ay galing, ang source natin galing kay Boss J. Maru. Sa TikTok po yan mga kababayan, and then may 1,791 na heart na po yan at may 1,103 na comments. So yan po ay galing po sa TikTok. Tapos meron siyang 606 na shares mga kababayan. So ngayon, eto po yan. Yan. Kasi meron pong kumakalat na video na kung saan tinalikuran daw ni Willie Revillame yung isang pobre na nagtitinda ng sampagita. Ano po, nagtitinda ng sampagita at ibibenta siguro sa kanya or humihingi ng limo sa kanya mga kababayan. Basta makikita nyo dito sa video na ito na hindi man lang niya nilapitan yung matanda, hindi man lang niya tinanong kung ano yung kailangan mga kababayan, bagkos tinalikuran po niya, tinalikuran niya. So ngayon may mga sinasabi pa siya dito, kung maririnig nyo sa video na parang bawal daw yon. Siguro baka yung tinutukoy niya dito mga kababayan, baka maging boat buying kung bibigyan niya ng pera or bibilihin niya yung sampagita. Pero mga kababayan, ang masakit kasi dito sa mata ng mga kababayan Pilipino po natin, laging sinasabi ni Sir Willie Revillame na ang agenda niya para sa mga kababayan Pilipino po natin na kapuspalad. So ang lumalabas ngayon dito sa bidyong ito, kapag ka maayos yung kasuotan, magpapapicture siya. Pero kapag ka may taong lumalapit sa kanya na hindi gaanong maayos yung pananamit mga kababayan, tinatalikuran po niya. So ngayon, gusto natin maging fair dito sa gagawin nating reaction sa video pong ito. Kasi unang-una, hindi naman natin gaano maintindihan yung sinasabi dito. So ito, i-play po natin. Eto yan, magpapapicture itong si kuyang ito mga kababayan. And then, tingnan nyo, pagbibigyan niya. Salamat po. Okay na. Yun. Kalabot lang sa pwede. Okay na. Diba? Kita nyo yun mga kababayan? Kita nyo yun? Diba may lumapit na matanda na may dalang sampagita? Siguro, baka inaalok siya ng sampagita o humihingi sa kanya ng pangkain mga kababayan. And then, tinitigan niya lang. Tapos sinabi niya doon sa kasamahan niya, nabigyan mo na ng jacket yon. Ibig sabihin, pinabibigyan niya na lang ng jacket. Siguro mga kababayan, baka ang dahilan kung bakit lumalapit itong si tatay, ay dahil baka ibibenta, I think sampagita yung daladala niya, baka ibibenta kay Sir Willie Revillame yung sampagita or baka magpapapicture kay Sir Willie Revillame mga kababayan or di kaya naman baka humihingi ng pangkain. Pero napakalayo namang humingi ng pangkain ito kasi nga mga kababayan, may ibinibenta siyang sampagita. So baka aalukin niya lang ng sampagita etong si Sir Willie Revillame. Ang nakakapagtaka lang kasi dito mga kababayan, di ba kung ikaw ay para sa mga kababayan Pilipino natin at ang agenda mo, kasi nga wala ka pang alam na batas, wala ka pang isinusulong na panukalang batas, at ang lagi mo sinasabi, ang agenda mo ay para sa mga kababayan Pilipino natin na kapuspalad at mahirap, dapat in-entertain mo man lang etong si tatay kasi baka butante rin yan. Baka butante rin yan na iniidolo siya kasi lagi siyang nakikita sa TV na tumutulong at nagbibigay ng pag-asa sa mga kababayan Pilipino po natin. Ang nakakalungkot nga lang dito mga kababayan, hindi man lang niya nilapitan niya ng konti, tiningnan lang niya and then tinalikuran niya. Hindi man lang niya tinanong or in-entertain itong si tatay kung ano yung kailangan. Kasi baka nga mamaya magpapapicture lang or ibibenta lang itong sampagitang daladala. Ipagpatuloy pa natin. Kalabot lang sa pwede. Okay na. Bawal ka na. Diba? Parang ang sakit naman makita nun mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo dito wait lang. Eto.
Eto, kung babasahin natin yung caption, tinanggal ko na nga lang etong caption kasi gusto ko maipakita sa inyo ng buo yung video. Kasi pag dito baka ma-misinterpret nung iba. Ang sabi kasi dito sa caption, pansinin ninyo guys, may lalapit na isang PWD. May kapansanan, may sasabihin sana nilayuan. Ano yun? Nilayuan. Paano mo ibobotong isang kandidato kung tatalikuran niya ang isang nakikiusap? Sabi pa dito, mamimili ng kakausapin pakitang tao. Wow, iboboto mo ba yan? Dapat pantay ang trato. Yan po yung sabi mga kababayan nung nag-post. So ngayon kung titingnan nyo, pag pinagbasihan nyo kasi etong sinasabi niya, kasi natanong siya dito kung ano ba yung panukalang batas na nasa isip po niya or yung iniisip niya na kapag ka naging senador siya, magiging batas or maiisa batas mga kababayan, yung panukalan niyang batas na magsisilbing ligasiya po niya. O yung pag sinabi etong batas na ito, makikilala ng taong bayan na si Willie Rebillame yan, kay Willie Rebillame yan. So ngayon, pakinggan natin yung sinasabi niya dito. Isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag ka nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, may angat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Hindi na tayong batas na ginawa. Tama. Ang ganda ng tanong mo, ha? Dapat daw yung batas ay para sa batas mahirap. Batas para sa mahirap. Tapos sa makikita natin ganito mga kababayan, hindi man lang niya pinagbigyan ng pagkakataon na itong si tatay kung ano ba yung kailangan kasi lumapit sa kanya Kung magbibenta ba ito ng sampagita or magpapapicture ba sa kanya, baka kasi idol siya mga kababayan, pero hindi man lang niya in-entertain. Bagkos mga kababayan, tinalikuran po niya. Ano po tapos sasabihin niya dito, lagi niyang pinagkakalandakan na yun pong batas na gusto niyang mangyari ay batas para sa mahirap. Paano naman magiging batas para sa mahirap yung gusto mong mangyari kung mismong etong simpleng tao na lumalapit lang sa'yo, hindi mo man lang napagbigyan kung ano ba yung hinihiling sa'yo? Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Kapag-isip yung tanong na yan, ikaw ano sa tingin mong batas na gagawin? Yon, ibinalik. Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi, ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit ako sa kanila? Hindi kasi nga, gusto kong makinig sa inyo. Okay, yan. Gusto kong makinig sa para tama ito tama itong tinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y di ba, nagkakampanya. Sige. Saka nagkatala, tinatanong ka kung ano yung naiisip mo na panukalang batas. Tapos ibabalik mo yung tanong sa nagtatanong sa'yo. Yan kasi talaga mahirap mga kababayan, sa totoo lang. Yan ang mahirap kapag hindi mo agenda or hindi mo genre pero pinipilit mo siyang pasukin. Kasi siya na nga din mga kababayan na nagsabi, sa kanya na mismo nang galing na hindi siya marunong sa batas, hindi rin siya magaling mag-English mga kababayan. Pagtatawanan lang siya ng mga kasamahan niya na senador kung sakaling tumakbo siya. Mismong nanggaling po yan sa bibig niya mga kababayan. Wait lang, hanapin natin. Kasi pagkakaalam ko, nakita ko yan Hanapin lang natin mga kababayan. Sa kanyang bibig mismo nang galing yan. Yung, ewan ko kung eto ba yan. Na wala siyang naiisip na mga batas. Tingnan natin kung eto yan. Sakaling tatakbo yan. ako sa Senado. Eto, pakinggan nyo. Sa kanya po mismo nang galing yan. Sakaling tatakbo ako sa Hindi po yan sa atin mga kababayan. Sa kanya po nang galing mismo yan. Kung sakaling tatakbo siya sa Senado, eto daw mga kababayan, eto ay 2022. Nung presidential election. Ano po, alam naman natin, nakasabay din yung pagtakbo ng mga senador ng mga panahon na yon at ng iba pa. So ngayon, pakinggan natin yung comment niya dito. Senado. Hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Diba? Hindi man laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Kaya wag kayo magtaka ngayon kung bakit wala siyang panukalang batas kahit po tumatakbo siya. Kasi siya na nga po mismo nagsabi way back 2022 na sinasabi niya mismo mga kababayan na hindi po siya magaling, wala siyang alam sa paggawa ng batas, hindi siya abogado, mga kababayan, and then hindi rin siya magaling mag-English. Baka pagtawanan lang siya ng mga kasama niya
sa Senado. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Baka dumating yung time na sayang din ang iboto nyo sa akin. Di ba? Na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law dahil hindi ho ako abogado. Pinusuan ko na mga kababayan para madali kong balikan kapag ka nagtalakay tayo ulit at may nagtanong na didishit. Sa napapanood ko ho ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ng awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yun ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi mo ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Malalaman nyo lang. Nasasaktan ako dahil bumoto ho ako sa mga taong ito, tapos yun ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw nyo magkasakit? Samantalang yung mga tao nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa telebisyon, sa news, puro away nyo. Ayan, panahon ni panahon ni Duterte yan mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, sa kanya na mismo nang galing na sayang lang ang boto ng mga kababayang Pilipino po natin. Tapos kung titingnan nyo dito, di ba kung titingnan nyo dito nung tinanong siya kung ano ba yung plataforma niya, panukalang niyang batas, wala siyang panukalang batas mga kababayan. Kung hindi, lagi niyang sinasabi, para lamang daw po sa mahirap. Pero ano nangyari po dito? Kung para po talaga kayo sa mahirap, bakit po ganito yung nangyayari at nasasaksihan ng mga kababayang Pilipino po natin? Ano po, mismong ano to mismong mga netizen mga kababayan, yung nagpasa sa atin ito. Nakita lang natin, nagkataon lang, na nung pinanood ko itong bidyong ito, napansin ko mga kababayan na bakit nga ganun? Bakit tinalikuran ni Kuya Will? Ito pong si tatay na lumalapit sa kanya at gusto ata magpa-picture or magbenta ng sampagita. Ulitin natin kasi baka ma-misinterpret nung iba eh. Okay na. Gusto ba ang kalabot lang sa pwede? Okay na. Bawal ka pa dito. Di ba? Di ba mga kababayan? Yan po kasi nagsisirculate na ngayon at talagang kalat na po yan, especially sa TikTok mga kababayan, at marami na rin po nakapag-comment dyan. Ang sa atin, ipinakita lang natin mga kababayan na hanggang saan yung sinasabi ni Kuya Will na para siya sa mga kababayang Pilipino natin na pobre, na mahirap na katulad po natin mga kababayan, hanggang saan. 'Di ba? So ngayon dito nakita natin na talagang yung simpleng matanda na pumunta sa kanya, lumapit siguro para magbenta ng sampagita, or magpa-picture sa kanya yung PWD na pobre na katulad natin mga kababayan, tinalikuran po niya. So yan ba mga kababayan, dyan nyo kasi makikita yung totoong tao at hindi. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi siya totoong tao. Ano po, so kayo na lamang po ang bahalang humusga. So ngayon, punta na po tayo mga kababayan dito sa last topic po natin. Etong pasimpleng paglaglag ni Digong dito po sa kanya mga senador or mga senator candidate mga kababayan. Dahil kung titingnan nyo, ito pala yung agenda, kaya pala pinapatakbo niya etong kanya mga senador mga kababayan. Kasi ang sabi po dito, etong lahat ay talagang pwedeng tumakbo. Ibig sabihin yung kanya mga senator na nasa kanyang ticket mga kababayan, katulad ni na Marcoleta, ni na Bongo, ni na Bato, ni na Kibuloy at iba pa. So ngayon sabi dito, etong lahat ay talagang pwedeng tumakbo, pwedeng manalo.
sinabihan ko na kailangan ko sila para kay Inday, kay VP Sara Duterte. Kung mananalo silang lahat, safety na si Inday, hindi na may impeach. Sa butuhan pa lang, lamang naman ang Senado. So ang hinihiling ko sa inyo, iboto ninyo silang lahat kasi mga matitinong tao ito at ang personal kong hiling para sa aking anak. Yan yung mga kababayang pakiusap niya doon sa mga senador na tumatakbo. So ngayon pa lang, magkakaroon na ng idea ang mga kababayang Pilipino natin kung bakit dapat wag iboto yung mga senador na nasa ticket ni Duterte. Bakit? Kasi may malalim na pakiusap pala etong si Digong. Ano yung pakiusap na yon? Kailangan manalo nitong mga senador na ito para safety, para ligtas yung kanyang anak doon po sa impeachment, mga kababayan. So dyan pa lang alam na natin na kapag ka nanalo yung mga senador na yan, hindi interes ng mamamayang Pilipino yung tatangkilikin at pagtutuunan ng pansin ng mga yan, kung hindi interes lang din ng mga kaalyado po nila. Ganyang katindi, mga kababayan, yung pakiusap ni Duterte, hindi para sa taong bayan, kung hindi para po sa kanyang anak na mailigtas sa bingit ng impeachment. Eh na nga mismong patunay. Kaya nga kung matatandaan nyo, mga kababayan, di ba, nadulas etong si Congressman Rodante Marcoleta, iboto sila para madepensahan nila etong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte diyan po sa Senado kung sakali na umusad na sa 28th Congress etong impeachment trial. Kaya nga, mga kababayan, ito, payo ko sa inyo, sa mga kababayan Pilipino po natin, ang piliin nating mga senador hindi po yung pro Duterte o pro China. Ang piliin yung senador, mga kababayan, ay yung uunahin yung interes ng mga kababayang Pilipino po natin. At walang iba kung hindi ito mga nakikita nyo, mga kababayan, dito po sa ating screen. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, malalim yung pakiusap ni Duterte dun po sa kanyang mga tumatakbong senador. Isa lamang ang pakiusap niya, kailangan manalo kayo at pag nanalo kayo, ligtas na yung aking anak sa bingit ng impeachment. Kasi nga, safety ni Sara Duterte yung iniisip ni Digong, mga kababayan, kaya kahit nanghihina na yung kanyang katawan, pumupunta-punta pa siya sa mga proclamation rally, sa mga rally na isinasagawa para lang i-promote itong kanyang mga kandidato. Kasi nga, hindi naman natin may aalis kay Digong, mga kababayan, na wag mag-alala. Kasi anak niya yung nasa bingit ng impeachment. Alam niyo, lagi ko naman to sinasabi, hindi sana nakahantong sa puntong ganyan na malalagay siya sa alanganin etong si Sara Duterte kung una pa lang, sinagot na po niya ang mga patawag ng Kamara. Ang katanungan ng Kamara about, mga kababayan, doon sa maanumalyang paglustay ng pera ng taong bayan, ng pera ng mamamayan. Kung una pa lang, nasagot na niya, may ebidensya siya, may backup evidence siya na makakapagsalba sa kanya na hindi talaga siya dawit doon sa maanumalyang paglustay ng pera ng mamamayan, or hindi niya, wala talagang maanumalyang paglustay, di sana una pa lang ligtas na siya. Kaso ang problema, nakipagmatigasan siya una sa Kamara, nakipagmatigasan siya sa pakiusap ng sambayan ng Pilipino na sagutin kung saan napunta ang pera ng mamamayang Pilipino, and then, mga kababayan, ngayong nakaharap na sa matinding paghuhukom, ika nga itong si Sara Duterte, dahil nga nasa bingit siya ng impeachment, todo rescue yung kanyang tatay. Kaya yung sinasabi, mga kababayan, ni Bongo na etong si Digong ay hindi nakikialam, isang malaking kalokohan po yan. Kasi eto na yung isang patunay na nakikialam. Etong si Digong, mga kababayan. Kaya nga yung sinasabi nitong sina Bongo na hindi nakikialam sa kanila, sa magiging desisyon nila, etong si Duterte, malabo pong mangyari yan. Kasi kahit kailan, hindi kayang suwayin ng taong may malaking utang na loob yung isang taong pinagkakautangan niya ng loob kung bakit siya naging senador. Mga kababayan, kaya yung sinasabi ni Bato, ni Bongo, at nung iba pa na magiging neutral sila, isang malaking kalokohan po yan. Kasi dito pa lang, kita nyo na unti-unti na silang iniimpluwensyahan ni Duterte na kailangan nilang manalo para mailigtas, maisalba yung kanyang anak sa bingit po ng impeachment. Diyan pa lang, mga kababayan, inilaglag na ni Duterte yung kanyang mga kandidato. Bakit? Kasi iisipin ng sambayan ng Pilipino, bakit namin iboboto yung mga kandidato mo? Yun lamang palang agendang gusto ninyo mangyari. Ang maging ligtas lang, yung anak mo sa bingit ng impeachment. Hindi na namin iboboto yan. Yan ang papasok sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya dapat,
Yung mga kababayan Pilipino natin, maging wais po kayo, maging matalino po kayo sa pagpili ng kandidato sa darating na Mayo 12, mga kababayan. Kasi baka nga mamaya, yung mga kandidatong tumatakbong yan, hindi ko naman nilalahat, pero yung iba dyan, baka nga pro-China. At iisipin lamang yung agenda ng China, mga kababayan. At saka ang isa pa dito, tandaan nyo dito sa slate niya, may isang tumatakbong kandidato dyan na may paiyak-iyak pa sa China, mga kababayan, at nakikiusap dun sa China. Alam kong kilala nyo kung sino yon.